6 na dahilan kung bakit mamimiss ka ng isang lalaki. Of course naman, hindi ka naman mamiss ng isang tao na walang talagang dahilan. Of course, meron. Napakaganda po na malaman mo para alam mo po ang yung dapat na ginagawa, dapat na-apply at dapat na binibigay sa kanya. Kaya kung gusto mo malaman, tara, simulan na natin. Anyway po, proceed na po tayo sa number 1. Love. Never ka pa mamiss ng isang tao kung hindi ka niya mahal. What makes you think na mamimiss ka niya? Except kapag sex lang yung connection nyo, of course, mamimiss ka. But sa sex lang. After ng sex nyo, tignan mo, parang dry na ulit siya, hindi na naman siya magpapansin. Why? Kasi sex lang, yung hinahabol niya sa'yo, hindi ka niya mahal. Pero kung mahal ka, right after ng sex nyo, mararamdaman mo pa rin yung cravings niya sa'yo, yung pagmamahal niya sa'yo, yung gusto ka pa rin makasama. Yung hahawakan ka niya, ihahag ka niya, ikakadel ka niya. Kasi mahal ka. At hindi lang sa mga bagay no, hindi lang sa sex, kundi yung makasama ka araw-araw or makabanding ka kasi mahal ka. At kapag mahal ka talaga na totoo ng isang tao, mamimiss ka niyan. Hanapin ka niyan. Kahit saan pa pumunta yan, palagi kanyang naalala. Palagi kanyang naisip. Kasi mahal ka niyan. Okay? Yun ang number 1 na dahilan kung bakit mamimiss ka ng isang tao dahil mahal ka niya. So ito ay piece of advice lang sa inyo mga kababaihan. Kung gusto na mapalabas ang pagmamahal or ang fullness ng pagmamahal ng isang lalaki, palagi siyang papakainan ng respeto. Respect, and honor him. And you'll see, he will love you more. Okay? Proceed na po tayo sa number 2 kung bakit namimiss ka ng isang lalaki. Of course, good memories. That is why, whenever na magkasama kayo, gumawa kayo ng maraming memories ninyong dalawa. Kasi yun ang magdadahilan para mamiss ka whenever na may distance sa inyo, whenever na magkalayo kayo, or whenever na meron kayong pag-aawayan or misunderstanding or gera or war, yung mga good memories yun ang dahilan para bumalik siya, para mamiss ka niya, para iisip-isipin ka niya, at para mag-reach out na siya sa'yo. That is why, be consumed of making good memories, not bad memories. Opo, narinig nyo po ang sinabi ko, not bad memories, kasi ang mga bad memories, ito din ang dahilan kung bakit gusto na niyang dumistan siya sa'yo. Avoid making bad memories. Iwasan na sirain ang isang moment. Ganito kasi most of the time sa inyo. Like for example, lumabas kayo mag-picnic. Imbis na masaya na sana, gagawa kayo ng drama para masira. So, imbis na good memories, nagiging bad memories. Or mamasyal kayo na ganon. Imbis na okay na sana, pero biglang naalala nyo yung kasalanan niya noong 1990s. Tapos wala na, nasira na yung mood nyo. So, imbis na maging good memories, naging bad memories. Yun yung mga dahilan kung bakit lalayo siya. Pero, kung good memories, yun ang dahilan kung bakit didikit ulit kayo. Kung bakit mamimiss ka niya. Tandaan mo yan. Okay? Proceed na po tayo sa number 3. Peace and love. Trust me, whenever na walang peace sa isang tahanan or sa presensya mo or sa piling mo, hindi kanya niya mamimiss. Sino ba namang tao ang gustong mag-stay sa isang atmosphere, isang environment na sobrang ingay, sobrang toxic, walang kapayapaan, at walang pag-aalaga sa kanya? Hindi. Mamimiss ng isang lalaki most of the time na makasama ka or nakapiling ka kapag palagi niyang nararamdaman ang katahimikan whenever nakasama ka. Ang pag-aalaga whenever nakasama ka. So, please, ladies, ibigay niyo po iyon sa kanya. Iwasan po ang masyadong toxic or masyadong clingy or masyadong pagsiselos. Provide an atmosphere na very comfortable ang isang lalaki, atmosphere na gustong-gusto niyang uwian, atmosphere na merong katahimikan. And you will see, mamimiss ka niyan palagi. Okay, number 4, kung bakit mamimiss ka ng isang lalaki is that space. Especially sa mga matagal na or sa mga mag-asawa na palaging nagkikita araw-araw, sometimes you need space. Sometimes it is good na physically maghiwalay muna kayo. Okay? Maaaring yung isa, uuwi muna sa kanilang bahay or kung dalawang bahay nyo, mag-stay sa iba. Kasi
Kailangan mo talaga ng space. Maniwala man kayo hindi, kahit gaano kayo ka-in love sa isa't isa, kahit sabihin mo pa na palagi mo siyang mimiss, meron at merong time na mauumay kayo. Mauumay siya. And ang pinaka medicine dito para may balik yung pagkamiss nyo sa distance. Dumistansya muna kayo. Hindi naman porque didistansya lang ko pag nag-away kayo. Kahit okay kayo. Hayaan mo siya na i-spend niya yung oras niya sa ibang tao, sa mga kaibigan niya, or sa sarili niyang pamilya, or sa trabaho niya, sa site nila. Huwag mo siyang sundan ng sundan, or huwag mo siyang, bugbugin ng mga chat, ng mga text, even sa mga bagay, bigyan niyo siya ng space. Kasi sa space niya, nade-develop yung pagkamiss niya sa'yo. And that is very healthy sa totoo lang sa isang relationship. Kasi sa totoo lang, mauumay naman kayo talaga pag palagi kayo nagkikita. Ang solusyon lang dito is that space. Dumistansya muna. Hindi lang kapag mag-away kayo, kundi kahit okay kayo, dumistansya muna. And trust me, at the end of the day, ma-appreciate nyo, mamimiss nyo. And most of the time, ganito kasi, kasi ito din ang number 5 is good sex. Provide good sex with your partner, mamimiss niya. Kasi ganito, kapag may distance, ito ang katotohanan, kapag nagkita kayo, mas maganda yung sex nyo. Kasi merong pagkatakam or merong, may pagkamiss. That is why magpro-provide kayo, magpro-produce kayo ng good sex. And that good sex become good memories. At yan, yung mamimiss ng isang lalaki sa'yo. Good sex. Sex is life sa aming mga lalaki. Alam ko minsan or maraming mamabae ang hindi nakakaintindi dito. Pero hindi din namin maintindihan kasi nature namin. This is how we are created. That we crave for sex. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi mag-self-control ang isang lalaki. But ang point natin dito, gusto ko na maintindihan yung isang lalaki, sex is life sa amin. That is why kapag hindi mo siya pinagbibigyan, hanapin niya sa iba. Huwag kang magdududa. Huwag kang magtataka kung bakit pumapatol na siya sa iba. Magka-crave na siya sa iba. Why? Kasi, especially kapag nire-reject mo siya. Okay? So, kung gusto mo na mamiss ka, provide good sex. At ang good sex na yan, mangyayari yan kapag na-miss nyo nga isa't isa, may pagkatakam, alam nyo yon. At the same time, make sure na pag-uusapan nyo ang sex life nyo. Huwag sana maging tabu, especially sa mga mag-asawa. Ito kasi nasisira ng pornography, especially kapag nanonood ng pornography yung partner mo, masisira yung utak niya. Or pati ikaw, masisira yung utak mo. That is why I encourage you to leave pornography. Hindi po yun ang real life na sex life. Sex life is that pinag-uusapan nyo. Ano ang gusto nyo? Ano ang position na gusto nyo? Ano ang mas the best? Ano ang ganito? Ang ganito, pinag-uusapan nyo yan in order para kapag na-meet nyo yung needs ng isa, na wants ng isa, makapag-produce kayo, provide kayo ng good sex. And that good sex become your memories, and that memories is the reason why mamimiss ka ng isang lalaki. Okay? And I believe, last but not the least, alamin mo kung ano yung gustong-gusto niya sa'yo. Hinahanap niya palagi sa'yo. And kapag nalaman mo yon, huwag mong palaging ibibigay yon sa kanya. Kumbaga, alam mo yung balance principle, kailangan mo na i-balance. Kasi kapag binigay mo palagi yon sa kanya, mauumay yan. Pero kapag kulang naman, mabibitin yan, baka hanapin niya sa iba. Kaya i-balance mo lang. Know the right time kung kailan mo ibigay at kailangan mo i-pull out. Kailangan mo ibigay, kailangan mo i-pull out. Alamin mo kung ano yung gustong-gusto niya sa'yo. Yun, ang ibigay mo yun sa kanya, tapos alisin mo para mag-crave siya, tapos ibigay mo, tapos alisin mo, tapos ibigay mo, tapos alisin mo. Napaka-importante. So that in that way, mamimiss kanyan palagi. So, piece of advice lang, kapag nagtagal na kayo sa relationship, trust me, hindi maiiwasan na may mga misunderstanding. Hindi maiiwasan na mauumay kayo sa partner nyo, but it doesn't mean na hindi kayo mahal. Ganun lang talaga ang relationship. Ang pinaka-advice ko lang sa inyo is that mahalin nyo pa rin ang isa't isa. I-apply nyo itong 6, I believe, or 5 na nabigay ko sa inyo. And you'll be effective. At ito, pinaka-bonus ko. Establish your relationship that Jesus is the center of your relationship, and you will see napakalaki ng improvement ng relationship. Ma-enjoy nyo talaga ang tunay na essence ng relationship. Why? Because in the midst of your relationship, may buhay, may katotohanan, at may contentment. Because Jesus is the life, the truth, and the way. So that's it. Maraming salamat po sa inyong lahat. I hope na meron kang natutunan. God bless and shalom.